Hello guys, you're watching The News Listener by Angelo. Okay, kaninang umaga, itong si Marcoleta at si Amy Marcos naglabas ng kanilang minority report. At ayon kay Senator Ping Lacson, ito ay kabastusan sa Blue Ribbon Committee. So guys, titignan natin dito yung reaction ni Senator Ping dito sa interview sa YouTube. Okay? So let's listen at magbibigay din po ako ng aking komento sa mga ginagawa ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Okay? So let's watch this. Biglang nagkaroon ng minority report. So, wala lang. Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko doon? Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report, even as a reference, kung yung minority report mismo symbolizes alam mo, nagsisimbolize ng disrespect yun sa committee. O yun. So, unang-una pa lang sinabi ni Senator Ping Lacson na disrespect ito sa Blue Ribbon or sa committee. Kasi hindi naman siya yung actual na official na report ng Blue Ribbon. Tapos maglalabas kayo ng inyong minority report, di ba? At hindi yan, kumbaga, hindi yan nakalagay sa Senate rules. So, paano yan magiging legal sa Senate hearing, di ba? Or sa Senado itself. Kaya dito nag-react na talaga si Senator Ping sa ginagawa ng dalawang mokong na to na si Marcoleta at saka ni si Amy Marcos. Sige, continue natin. O paano ko re-respetuhin yun? Yan. So as City Senator, walang silbi ang Senate Minority Report? Wala, kasi wala naman sa rules at saka hindi naaayon. O yun, sabi niya, wala naman sa rules, tsaka hindi ito inire-respeto ng Blue Ribbon Committee at mismo yung buong Senado. Kasi sila lang naman yung gumagawa ng ganyan Di ba? O sige. Meron kaming, isa lang nga aming Blue Ribbon Committee, 17 members, plus 3 ex officio. So yun ang question dito And mind you guys, si Amy Marcos tsaka si Marcoleta, membro sila ng Blue Ribbon Committee. Pero ang sabi nila, nabibitin daw sila, kulang daw. Nandun si Marcoleta, sana naman, tinanong niya yung dapat tanungin. Diba? Ito naman si Amy Marcos, daldal ng daldal, kaso wala naman doon sa Blue Ribbon hearing. So, ano ngayon si Amy Marcos? Kumbaga, pa-epal lang Diba? Nag-aastang magaling, wala ka naman doon para magtanong. O tapos sasabihin mo na bitin, dapat andun ka kahapon. Diba? O sige, continue natin. I-expect pa nila na irerespeto ko, bibigyan ko ng respeto yung kanilang minority report. Samantalang yung minority report mismo, disrespect sa committee. Disrespect sa Senado. Tama naman. Kasi nga, hindi naman siyam lang yung senador na 6 yung nagpirma. 24 kami At saka yung report, isa lang ang kikilalanin na committee report. Andun po. Yung manggagaling sa Blue Ribbon Committee, iraroute sa mga members, lahat ng members. At pag ito'y sufficiente yung signatures, i-report out sa floor, magdidebate kami. Ang gagawin nila dapat, alam mo, matagal na rin sila mababatas Ewan ko bakit. Okay, by the way, balik tayo guys Sabi ni Senator Ping, pag sufficient na yung signatures, apply natin signatures, i-report out sa floor, magdidebate kami. Ayun. So, kung sufficient na yung signatures at i-report ito sa floor na pwede nilang i-debate. So, sana naman, matagal na itong mga dalawang itong mga mambabatas, lawmakers, di ba? Sana inintay na lang nila na
matapos yung committee report at doon nila makipagdebate sa mga senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee. At kung meron silang hinanakit, nakukulangan sila, sana doon na lang hinintay. Kaso sa ginawa nila, parang sinaway nila yung actual rules, Senate rules. Hindi nila sinunod yung layunin na yan. At naging epal sila. Gumawa pa sila pa ng press con para ipalandakan na ito, meron kaming report. Dapat ito yung kasuhan. Hindi yung Blue Ribbon kasi bitin eh. Diba? Kumbaga nagmamagaling tong dalawa na to. Sige, continue natin. Ang gagawin nila dapat, alam mo, matagal na rin sila mambabatas eh. Ewan ko bakit naisipan nila yan eh. Sabi nga Kung ni gusto Senator, nilang ipasok, Yun nga. Matagal na silang mambabatas. Abogado tong si Marcoleta. Pero ito pa yung ginawa nila. Imagine niyo, grabe. Wala talagang respeto tsaka sumuway talaga sa Senate rules. Sige, continue natin guys. kung gusto nila ipasok yung kanilang, yung gusto nila, sa amendments nila dadanin yun. Pag nireport out ko yung committee report, magkakaroon kami ng debate. Yes. Tapos Bagay na magkakaroon dapat ng amendments. Mhm. Kung ano yung gusto nilang ipasok na amendments, edi i-propose nila sa floor. Yan. Yan yung sinabi ko. Dapat doon na lang sila nag-propose kaysa sa naglabas sila ng ganitong report. Tapos yung media, sana naman, yung media tinanong kung bakit sila gumawa ng ganito. Nasa rules ba yan? Diba? So kulang yung mga tanong ng media eh. Or Sa plenary. pwedeng pag naglabas po kayo ng committee report, Senator, maglagay sila ng reservation doon. O kaya naman, hindi sila pipirma as Mag-dissent bilang sila. pagtutol. Correct, oo. dissent lang. O kaya with reservations, o kaya will interpolate, lagyan nila. Ang observation ni Senate President Tito Soto pang media. Mhm. Ganon din ba ang dating sa inyo nito? Tama. Yun lang naman ang purpose nila eh. Senator, doon sa Inuna pa nga nila ipakita sa media bago nila ipadala sa I agree. At gusto nilang i-undermine yung Blue Ribbon Committee ni Senator Ping. And kung babalikan niyo yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, walang kwenta yung kanyang paghawak ng Blue Ribbon Committee nung panahon na yon. At bias sila. Imagine niyo doon pa na nalaman na yung mga Diskaya pumayagpag noong 2016. Pero ang gusto na lang kunin ay yung 2022 lang onwards. 'Di ba? So bias na bias. Continue natin guys. office ni Senate President na hindi nga tinanggap eh. Doon po sa Senate Minority Report, meron silang parang doon may may mga pictures. Parang linya ng kung sino ang mga dapat ay managot. May pinupuntire doon si dating House Speaker. Nandun po sa picture si dating House Speaker Romualdez. May question mark doon sa kanyang ulunan. Ibig sabihin, Meron pang may isa pang mas malaking nakataasan tao sa kanya. above Romualdez na dapat daw pong managot. Una mo na kung tanongin si Romualdez po ba ipapatawag pa rin sa Senate Blue Ribbon Committee or iimbitahan? Weng, hindi nga natin dapat pinag-uusapan yung laman ng committee minority report na yan kasi wala nga sa libro, wala sa hulog. O sige. Kumbaga walang value to. So ang kanilang ginawa lang ay para malaman ng tao ito yung mga involved sa kanilang report. Okay, but kung titignan nyo guys, yung mga nire-recommend na nilang kasuhan ay yung mga Diskaya, si Romualdez, si Saldico, tsaka yung si Bernardo. Pero paano naman yung mga involved na mga senador? Kumbaga dito, pinapakita lang nila na hindi involved yung mga senador katulad ni Joel, ni Cheese, ni sino pa? Ni former senators
Senator Nancy, si Bong Revilla, si Jinggoy, di ba? Kumbaga inaaswelto nila, wag natin kalimutan pala si Bongo. Kumbaga inaaswelto nila yung mga kasamahan nila na involved din sa flood control scandal. So, bottom line dito, walang kwenta yung kanilang minority report. Alright? And now, ipapakita ko sa inyo guys. Nakita ko sa Gemini na para mag-file ng report, okay, ang minority wala pong effectiveness na mag-file ng any report galing sa minority. Okay, just remember na yung Senate rules, ayon dito sa Gemini, majority requirement, pag patapos na yung kanilang Blue Ribbon hearing, lahat po ng majority ng members ay dapat officially signed yung kanilang signatures ayon mismo sa unang video na pinakita ko kanina. Dapat all members should check it at sign it. At pag na-sign na, then pupunta siya sa floor, doon sila makikipagdebate. Okay, so that means they skip, kumbaga ang ginawa nila, skip nila yung si Senator Ping at hindi nila nirespeto yung posisyon niya bilang Blue Ribbon Committee Chairman. So yan, hindi talaga magiging legal or legal yung kanilang minority report sa rules ng Senate at sila mismo, mga senador na matagal na, ay sinaway nila yung Senate rules na dapat ay alam nila kasi matagal na sila eh. Diba? Dapat matalino silang mga senador, kaso nga lang, meron silang agenda na gusto nila lang ipakita. Ayon ay para kasi yung kanilang target talaga mapababa si Bongbong Marcos. Okay? Pero ang kanilang mga kaalyado gusto nilang i-absuelto. There. Okay? So ano sa tingin niyo guys? Kung meron po kayong komento, any suggestion, paki-comment po sa ating comment section. If nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video. Salamat po.